Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito na naman tayo para sa panibagong video natin. Anyway, part 2 lang ito guys nung ating ginawang video nung una na about dun sa pagpapalit ng wizard ng attributes niya ba yun? Na from energy to swiftness. Yun ang bala kasi natin. Ngayon, kaya natin siya pinutol kasi medyo mahaba yun. Papalitan kasi natin din itong ating stats. Gagawin kasi natin 1/6 lang yung energy, tapos yung the rest na number ng stats natin, yung points natin, ipupunta natin sa agility. Kasi meron kasing skill dito sa swiftness, yan nakalagay yung agi up. The more na mas mataas yung agi natin, mas mapapakinabangan natin itong swiftness na agi up na skills or yung dagdag na option sa atin. Parang yan ay 10% ang dagdag sa atin pag na max level natin yan, or 5%. Hindi pa natin sure, no? Anyway, kung meron tayong 2,000 na agi, tapos nagpapatong pa itong agi na fruits natin kapag may 2,000 tayo, kung ang 10% doon ay 2,000, ang 10% ng 2,000 ay 200, so matadagdagan tayo ng 200, so 2 yung magiging agi natin. So malaki ang points nun dahil kapag mataas ang agi, mas mataas ang chance na mag-miss ang kalaban, mabilis ang attack speed natin, mas mataas ang defense natin, pati na rin yung defense rate syempre. At the same time, mas mataas yung ating SD. So yan yung mga factor kung bakit magandang magkaroon ng agi or mataas yung agi natin. Pero syempre parang hihina yung damage natin dito dahil nga mababawasan yung ating energy, pero babawiin naman yun ng ating attack speed. So the more na mas mabilis tayo, syempre the more na mas marami tayong mababatong attack doon sa ating mga kalaban. So yun lang naman, no, parang ewan ko kung logic ba yung ano doon o parang common sense na syempre kapag mas mataas ang agi, mabilis ang attack speed, mabilis yung inflict ng damage natin sa kalaban, so mabilis natin siya mapapatay. Pero meron naman din kasi nagsasabi na maganda daw mataas ang agility, ang energy, dahil nga mas malakas yung damage kahit na medyo mabagal yung output doon sa kalaban natin. Okay? So pati itong skills pala natin, papalitan natin ito dahil nga hindi ko na nakikita itong pyroblast na magiging importante para sa atin. At ang hirap kasing ipaketin nito or i-level up yung level 6 nito. Ang napakahirap. Masyadong madaming skill shards ang kailangan. Ang hirap mag-collect ng skill shards. Ngayon para sa akin, kasi may nagsabi kasi na kunin ko daw yung parang only na pagpalit ng attributes. Pwedeng swiftness and pwedeng energy. Para kasi sa akin, hindi kasi maging effective yung isang character mo kung papalit-palit ka. Para sa akin lang naman yung guys, no. Kung magpi-PvP ka, swiftness para sa akin, medyo okay na yon kasi yung mga skills na nabasa ko doon, parang ang ganda ng bigayan niya. Ngayon, hindi natin ito siya kukuhain, so maraming skill shards ang mababalik sa atin. Pag nireset natin ito guys, so marireset lahat ng ating skills. So, ang patataasin kasi natin dito itong handheld thunder dahil maganda yung bigay niya. Pag nag-level 7 to, ewan ko kung ano pang bigay nito. Parang 12.5% ang bigay na percent na madadagdag sa percent ng damage natin doon sa kalaban. At may knockback kasi siya, maganda yung thunder na yon. Yung pyroblast kasi walang knockback, pero mas malakas yung damage niya compared dito sa thunder. Pero kasi ang kinagandahan nito para sa akin lang, yung sa swiftness kasi maganda yung bigayan sa thunder guys. May 15% na dagdag na damage, at the same time merong mga blind ata na mangyayari doon sa kalaban mo. Parang mamimiss yung kalaban mo sa'yo. Ibig sabihin nun, mas malaki yung chance na mag-miss yung kalaban mo sa'yo dahil nga na blind siya. So bababa yung hit up niya. So yun yung yung hit up kasi yun yung nagbibigay sa atin ng chance na hindi mag-miss doon sa kalaban natin. So babaguhin rin natin 'yan kasi hindi na tayo magpa-pyroblast. Papalitan rin kasi natin yung skill talent natin, gagawin natin dito sa poison at saka dito sa ating thunder. Maganda yung bigay ng thunder natin. Kapag tayo ay nagpalit na ng ating attributes dito, gagawin natin siyang swiftness, i-video rin natin siya at i-explain natin ano ba mga experiences natin na pwedeng makakuha dito sa swiftness na wizard. Kasi para sa akin, good for PvP talaga yung swiftness na wizard, no. Dito naman sa energy, okay naman siya, nakakasabay sa PvP
itong energy. Pero lalo na kapag Sage War at saka sa 3v3, ang ganda niya. Ang problema lang kasi dito, kapag 1v1, hirap na hirap ako talaga. Lalo kapag kahit na DK, kahit na level cap ko yung DK, hirap na hirap akong kalabanin yung DK. Dahil nga, syempre, kapag gumamit kasi tayo ng Thunder, syempre, medyo mamimiss yung damage siya sa atin. Tapos, matutulak siya palayo at palapit sa atin. So, hindi siya makaka-attack agad. Itong energy natin, tuloy-tuloy lang yung ating damage ng Pyroblast. So, ang tendency, tuloy-tuloy din yung damage sa atin dahil nga hindi siya na-knockback. So, ang laki ng bawas sa atin. Tapos, medyo mahina yung buhay natin, di ba, yung mga wizard. So, kahit pagka mataas yung damage natin sa kalaban, tapos ang taas ng buhay ng kalaban natin, tapos may reflex sila, tapos inaatake pa tayo, talagang mauubos ang buhay natin. Kaya parang nakikita ko nalulugi ako sa mga Blade Knight. So subukan naman natin itong Swiftness na wizard para malesen yung damage nila sa atin. Yung reflect lang yung iindahin natin kung sakali, no? So malaki ang bigay ng ng skill charge pagka nag-crop ka kasi nitong Pyroblast. Yung level 6 niya, hirap na hirap akong level up yan. Tapos papalebele rin pala natin yung yung ating Guardian Soul, yung mana shield na tinatawag. Kasi nabasa ko doon parang pag level 7 na siya, may 5% siya na chance na 60% reduction damage na ma-inflict sa'yo. Ibig sabihin nun, or mag-activate, ibig sabihin nun, may 5% na maliit lang yung bawas ng kalaban sa'yo. Players yun players yun. Maganda yung sa PvP. Tapos 10% naman dito sa mga red boss. So makapag-farm ka tapos makapag-PVP ka, may 5% na 60%, 5% chance and 60% reduction sa iyo yung mga player kapag nakipag-PVP ka. Sa mana shield pag level 7 na siya. So patatasin din natin yung guys. Gagawin natin yun dahil nga mawawala yung ating Pyroblast, i-reset natin. So update ko kayo guys dito sa ating character. So yun lang siguro and have a good day. Bye bye.